tayo magsisisi at patuloy na magpapatuloy sa ating pananampalataya. Ang kagandahan sa ating Panginoon, yung kamatayan niya sa krus ay higit sa sapat na para patawarin ang kasalanan natin noon, ngayon, at bukas. So, Pastor Joey, okay na lang ba ako mamuhay sa kasalanan? Ay, hindi. Kaya nga tayo napukumpisal eh. Kaya tayo umaamin sa ating kasalanan. Kaya nga tayo nagsisisi, kaya nga tayo nagpapalinis. Tandaan natin, si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo dapat mamuhay sa kasalanan. Pero muli siyang nabuhay. Ang ibig sabihin, napagtagumpayan niya ang kamatayan kasalanan. Kaya kayo, Drake, Honey, saka Kalay, mapagtatagumpayan niyo rin ang kasalanan sa inyong buhay. So, ang ibig sabihin, Pastor, magiging perfect na ako. Hindi. We will expect perfection pagkasama natin ang ating Panginoon. Pero for now, yung perfection ni Jesus Christ, yung katuwiran niya, yun yung binibigis natin. So, nagsisikap tayo na maging matuwid. Kaya nga sabi ng isang magaling na theologian, sabi niya, we sin less and less. Yun yung nangyayari sa atin. Hindi man tayo nagiging perfect, pero we are going toward that direction. Na yung buhay natin, lalong dinadalisay ng Panginoon, nagiging perfecto. Hanggang sa muli na natin siyang makita. Of course, hindi natin ma-achieve sa mundo na ito yung perfection, pero doon patungo yung buhay natin. Kaya kapag tunay tayong Christian, Drake, Honey, Kalay, mas yung buhay natin nagiging kawangis ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, naging spiritual, nakaranas tayo ng spiritual maturity. Tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Pwede nyo bang sabihin sa inyong tatlo na lumago tayo sa ating pananampalataya? Sabihin nyo ngayon sa bawat isa. Ani, sabihin mo nga kay Kuya Drake, lumago tayo sa ating pananampalataya. Sabihin mo nga sa turn to Kuya Drake, turn to him and say, lumago tayo sa pananampalataya. Sabihin mo nga. Honey? Amen. Sabi niya, hindi mo pa binabanggit amen na sabi ni Drake. Kalay, sabihin mo nga si Honey kasi sinabihin niya si Kuya Drake na lumago tayo sa ating pananampalataya. Paalalahanan mo nga si Honey na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ano sagot mo, Honey? Ikaw rin. Yeah. Amen. Pero bakit mahalaga na lumago tayo sa pananampalataya? Yung iba kasi, napabaptize naman na ako, save naman na ako, so okay na hindi lumago, okay na mamuhay sa kasalanan. Sa inyong murang edad, binibigyan niyo kami ng pag-asa na kayo nga ang magpapatunay ng tunay na sumusunod sa Panginoong Jesus ay may buhay na kasiyasin. Ibig sabihin, sa inyong paglaki kasi niya, wala pang high school sa inyo, di ba? Drake, high school ka na ba? Mag-high school. Kasi kayo ay susubukin yan, matutokso. Sasabihin nila, ay, hindi mo pa naranasan itong kasalanan to. Drake, wala ka pa rin girlfriend? High school ka na, wala ka pang girlfriend. Sasagot naman si Drake, wala pa akong girlfriend, pero meron naman akong crush. Masama ba magka-crush? Ha? Hindi naman. Kasi ang ibig sabihin ng crush daw ay pag-angat. Pero of course, bilang mga estudyante, hindi muna doon nakatuunan yung pansin. Pero bakit ko sinasabi ito? Pagdating nyo ng high school, maraming temptation, ng bisyo, ng relationship. Alam nyo ba ang inyong pastor? Pagka-graduate sa elementary, naka-girlfriend na. Hindi pa new generation yun. 12 years old pa lang yung lingkod. Pero salamat noon, bagaman naka-girlfriend na ako, naturuan na ako na dapat, igagalang yung babae. Yung kasing feeling ng magulang. So kaya bagaman ako'y naka-girlfriend na ng taong ako'y 12 years old, ginalang ko yung naging girlfriend ko noon. Pero dahil bata pa nga, alam niyo, hindi naman kami nagtagal. Nakalimutan ko na kung ilang months kami noon. Yun daw yung aking first love, first puppy love. Pero salamat na kami naghiwalay kasi natagpuan ko si Ate Sylvia din. So 12 years old. Pero nung 15 years old ako, high school na ako, nakilala ko si Jesus. At yung death at resurrection niya, naranasan ko bakit. Hindi na ang yung pastor na nakaranas ng anumang bisyo. Ang ibig ba sabihin yun, mas better ako sa mga magulang ninyo o kakilala ninyo, uncle ninyo na nagbisyo-bisyo pa. Hindi naman. Pero katulad ng hamon ko sa inyo, kaya ko kayo i-remind, kayo ang magpapatunay na yung kamatayan ni Kristo Jesus pa kanyang muling magpagkabuhay, tutulong sa inyo para mabuhay ng may katuwiran. Sinishare ko to kasi ibig sabihin,
Sa biyaya ng Panginoon, si pastor, ang inyong lingkod, hindi nagbisyo-bisyo. So, pastor, wala kayong ginawang masama. Marami akong ginawang masama. Pero hindi katulad ng maraming masama. Pero anong ibig sabihin to? Hindi nagbisyo-bisyo si pastor. Hindi ko sinubukan yung iba. At alam niyo ba na wala akong ibang laway na natikman, kundi yung laway ni Ate Sylvia? Medyo parang yaki, laway. Pero anong ibig sabihin nun na yung laway lang niyang natikman ko? Ang ibig sabihin, siya lang yung nakarelasyon ko. Na nagkaroon kami ng malapit talaga na relasyon bilang pagkasawa. So, posible pala yun. Hanggang ngayon, 52 years old na ako. Wala akong ibang babae talaga na minahal tulad niya. Ang ibig ba sabihin, banal kasi ako? Hindi, kasi totoo si Jesus, namatay siya, muli siyang nabuhay, tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya ang kamatayan, kaya nating ipakita ang kapangyarihan na yun, na kaya nating mabuhay ng may kabanalan. So sigurado, masusuko kayo. Alam niyo bakit ko ito in-emphasize? Kasi meron naman rin kakilala si Pastor. So nung ako yung elementary high school, di pa Christian, no? High school lang, but pinuso ng Christian. Meron naman, anak naman ng Pastor, ang dami niyang bisyo, marami rin siyang naging girlfriend, at kung ano-ano ginawa niya sa buhay niya, at nag-drugs pa siya. Pero itong, hindi alam ng magulang niya. Ang alam namang magulang niya, siya ay very good. So bakit ngayon sinishare ito ni Pastor? Posible pala yun. Kristiyano ka, alam mo, nasa Christian family ka. Pero magbibisyo ka, magbababae ka, magsusugal ka, at gagawa ka ng mga bagay na hindi dapat ginagawa ng mga Kristiyano. At hindi alam yun ng magulang mo, alam nila kasi pagpunta mo sa church, praise the Lord ka. Pero nais kong ibalita sa inyo, nagsisi naman yung anak ng pastor na yun. At ngayon ay siya na rin ay pastor. Pero noon, sakit siya ng ulo. Kahit ako noon, nagsakit ko siya ng ulo. Kasi nga, kahit siya'y pastor's kid, siya'y naging pasaway. Pero tunay nga, ang kamatayan at muli pagkabuhay ng Panginoon, may kapangyarihan para baguhin ang buhay natin. Pero, ano mas sigit na mabuti? Bagaman yung past PK na yon ay nagkasala at nanumbalik sa Panginoon, at marami siyang pinagdusahan sa kanyang pagkakasala, hindi nyo na kailangan pagdaanan yun. Okay ba yung Drake, Honey, tsaka Kalay? Hindi nyo na kailangan pagdaanan yung mga bisyo sa sakit o hirap sa buhay. Nadulot ng mga bisyo at anong bagay sa buhay. Mas sigit kayong mapapabuti doon. Meron akong natutuhan sa isang magandang babae at makadiyos. Ang sabi niya, you will not crave for something you did not taste. You will not crave for something that you did not taste. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo hahanap-hanapin ang isang bagay na hindi mo natikpan. Kaya kapag kami nagsabi sa inyo, ay, hindi mo pa naranasan itong ganyan, try mo naman. Alam mo kasalanan, masama siya. Sa inyong murang edad, mas maganda na inyong sabihin na, you say no, hindi. Kasi pag ginawa niyo isang masama na yan, natikman niyo, tiyak hahanap-hanapin niyo. Kaya bakit ito pinapaalala ni Pastor? Upang mamuhay kayo katulad ng ginawa ni Kristo. Masunurin sa Ama at pinatunayan niya sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na siya nga'y Panginoon na pagtagumpayan niya ng kasalanan. At kayo ang katibayan doon, hindi lamang ang inyong lingkod. At nawa nga, katulad ng sinasabi ng salita, if we have been united with Him like this in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection. Kung kasama tayong namatay ni Jesus at muling nabuhay, tunay nga ang kapangyarihan na yan ay mararanasan niya. Tinatawag na the power of Christ's resurrection. Pang-apat at panghuli. It is an act of obedience and surrender as an outward expression of repentance. Ulitin ko po, it's an act of obedience and surrender as an outward expression of repentance. That's Jesus Christ ang iyong Panginoon. May nangyari sa inyong loob. Binago kayo, tumanggap kayo ng bagong buhay. At yung gagawin nyo na to, isang expression panlabas na sumusuko kayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, nagpapailalim kayo sa kapangyarihan ng Panginoon. At ipinapahayag nyo na talagang kayo nagsisisi. Ang ibig sabihin, nagbabago kayo ng isip. Lord, tama kayo, makasalanan ako, kailangan ko ang paglilinis nyo bilang banal na Diyos. Kaya ang sabi sa Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized. Have a change of mind, yung ibig sabihin ng repente. Na tayo makasalanan at ang Diyos ay mabuti at tayo magpapalinis sa Kanya. Repent and be baptized.
every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive what? The gift of the Holy Spirit. Katibayan na pinatawad ang iyong kasalanan sa pamagitan ni Kristo Jesus, nang tanggapin niyo ang Banal na Espiritu sa pamagitan ni Kristo Jesus, kung kaya nga pinatawad ng iyong kasalanan at ipamumuhay ninyo yun sa inyong araw-araw na pamumuhay. So ano po itong baptism? Ano nga bang Christian baptism? Una, it is an ordinance. Sabi nyo ngayon, ordinance. Pangalawa, a public declaration of faith in Christ. A public declaration of faith in Christ. One more time, a public declaration of faith in Christ. Ibig sabihin, sa harapan ng maraming saksi, pinapahayag nyo, si Jesus ang aking Panginoon. Pangatlo, an act of identifying with Christ's death and resurrection. An act of identifying with Christ's death and resurrection. Pang-apat at panguli, an act of obedience and surrender. Ito ay kapahayagan ng pagpapailalim natin sa kapangyarihan ng Diyos at tayo ay sumusunod sa Kanya. So baptism is an ordinance applied by the local church for the universal church. Anong local church? Katulad sa Pampanga West ay local church. Anong universal church? Lahat ng Christian sa buong mundo, kasama sila ng universal church na tinatawag ang katawan ng ating Panginoon. Ano yung paraan ng bautismo? Paglubog o immersion. In the name of Christ or in the name of the Triune God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it involves what? Repentance, obedience, surrender, identification, and faith. So yun dapat yung mga bagay na inisip natin sa paggawa natin ng bautismo na ito. Kailangan handa tayong magsisi, magbago ng isipan natin, sumunod tayo sa ating Panginoon, magpailalim tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, at makiisa tayo sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at ipahayag natin ang Kanyang pananampalataya. Magwawakas ako dito sa pangako ng Panginoon, sinabi sa Galatians 3:26. Ang sabi niya, you are all sons of God, sons and daughters of God, through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Ibinihis na ninyo si Kristo Jesus ng Panginoon. Kaya nga mamaya, pag-ahon nyo doon, anong gagawin sa inyo? Ibibihis yung puting baptismal gown. Anong sinisimbolan nun? Yung bagong buhay ni Kristo Jesus sa inyo. Yahamang maputi ng yung suot, anong gagawin nyo? Magpatuloy kayo sa katuwiran, kabanalan. Pero katulad sa mundo na ito, di ba? Pag puti ang suot mo, dumaan ka sa putikan, ano mangyayari sa damit mo? Yun ay madudumihan, maputi ka. At hindi natin maiwasan yan. Kasi sa mundo, para ka nakadamit ng puti, na lumalakad ka sa putikan. Kaya lagi tayong magpapalinis sa Panginoon. Pero yung ibinihis na yun, na bagong buhay, katuwiran ng Panginoon, yun ang katibayan ng kayo, anak ng Diyos. Kaya patuloy lamang kayo sumunod sa ating Panginoon. Verse 28, there is neither Jew nor Greek, slave or free, male or female, for you are all one in Christ. Kaisa na tayo sa ating Panginoon. At sabi pa sa Romans 6:3, for don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death, we were therefore buried with Him to baptism into death, in order, just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. Kayo magkaroon ng buhay na bago, buhay na bibigay kasiyahan sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. At tayo manalangin. So mamaya, mauna akong bababa doon, susunod kayo. Tatanungin ko kayo, dalawang tanong lang. Si Jesus nga ba ang inyong Panginoon at tagapagligtas? Siyempre, ang sagot niyo doon ay, opo, Pastor. Ipahayag ninyo na siya ang Panginoon. Pangalawa, kayo ba'y nangangako na susunod sa ating Panginoon habang kayo nabubuhay? Nangangakong susunod at maglilingkod sa Kanya habang nabubuhay. Siyempre, ang sagot ninyo ay, opo, Pastor. At kayo, sasabihin ko na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at kayo akong binabautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. At kung saan yung inulubog ang sarili, lubog na lubog. Pagkatapos, babalik kayo sa babalik kayo sa testimony at bibigisan kayo
nung puting tinatawag natin baptismal gown, simbolo ng inyong bagong buhay, no? Your clothing, the righteousness of Christ. At doon kayo magpapatuloy. Kaya nga, congratulations, ang ganda pa ng kulay niyo. Para kayo naka-black ngayon. Parang symbol yan, di ba? Dati, itim na buhay natin, na madumi, sa ating paglubog at pagkawang bibihisan na tayo ng bagong buhay. Meron na kayong bagong buhay kay Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. So tayong lahat tayo mo po, tayong manalangin. Almighty God, our Heavenly Father, today we honor you, we praise you, we glorify you for the life of Greg, Honey, and Kalay. Alam ko po, mura pa po ang kanilang kaisipan. At salamat po sa kanilang kabataan, pinili nila na sumunod sa iyo. At pinili nilang ipahayag na si Kristo Jesus na po ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang aming dalangin sa kanila, patuloy po silang paspasan. Sa mga sandali na ito, Panginoong Jesus, hinihiling namin na pagharian niyo nga po sila at ang bawat isa sa amin. Maging tunay nga po kayong Panginoon at tagapagligtas namin. Paspasan nga po na sila. At muli, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasalamat at pagpakila. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus at ang lahat ko'y magsabi ng Amen and Amen. Malakas pong palakpakan para sa ating Panginoon. So, ready na kayo? So, alisin natin yung mga bagay na hindi dapat mabasa.